Kuya Reynaldo Baldo, shoutout for Lito Botor. Good morning, Makmak. Ingat lagi. Huwag mong pababayaan si Yorme. Punta ka ng Italy para makita kita. Ayan mo, Kuya Lito Botor. Bigyan mo ako pamasahe, pupunta ako dyan. Yun nga po, Ate Lucila de la Cruz, ha. Hindi po magdi-DS si Yorme kasi Aksyon Demokratiko si Yorme. Yun nga si, di ba, si Trillanes? Pumunta kay Yorme. Kalaban ng DDS yan, ha. Kaya malabo pong magdi-DS si Yorme. Kaya sinisiraan lang yan ni Banat Bay si Yorme. Si Banat Bay, panira kay Yorme yan. Kaya nga kung ako lang pwede kong payuhan si Yorme. Yorme, takwil mo yang si Banat Bay, sisirain ka niya. Napakapangit kapag nagparinigan ng si Yorme. Ngayon pakinggan po natin itong balita na ito. Nagparinigan ng dating magkakampi sa politika na sina Manila Mayor Hani Lacuna at dating Mayor Isko Moreno. Yan at iba pang eksena sa lokal na halalan sa report ni Kari Kitor. Sabay na naghain kanina ng kandidatura sina incumbent Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul Servo sa ilalim ng partidong Asenso Manileño. Sa gitna ng pagtitipon kasama ang mga taga-suporta, may sinigaw si Mayor Lacuna. Wala siyang pinangalanan pero tila pasaring yan sa dati niyang katandem na si former Manila Mayor Isko Moreno na muling tatakbong alkalde. Matipid naman ang naging sagot dyan ni Moreno. Peace be with you. Hayaan ko na lang ang taong bayan sa Maynila ang sumagot. Sinamahan kanina ni Moreno ang re-electionist na si Manila 1st District Representative Ernix Junicio sa paghahain ng COC. Sa October 8 pa raw siya maghahain ng kandidatura sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Posibleng running mate niya ang anak ni dating Manila Mayor Lito Atienza na si Chi Atienza Valdepeñas. Naghain na rin ng COC si dating Senator Sonny Trillanes sa pagkaalkalde ng Caloocan sa ilalim din ng Aksyon Demokratiko. Kita nyo Aksyon Demokratiko tong si Trillanes. Kalaban niyan ang mga DDS. At ngayon kita nyo, ano sabi ni Yorme Isko Moreno kay Hani Lacuna? Wish him, peace be with you. Etong si Hani Lacuna, yung wish him well, plastic yun. Plastic yung salita na yun ni Hani Lacuna kay Yorme. Bakit? Kinabukasan sinisigaw niya. Huwag ka nang babalik. Wala nang babalik. Diba? Napakawalang yan ni Hani Lacuna. Wala kang utang na loob. Hani Lacuna, ang kapal ng mukha mo pagkatapos kang tulungan ni Yorme. Na maupong mayor. Pagkatapos kang gabayan. Yan ang sasabihin mo. Kaya hindi na po tayo nagtataka. Etong si Hani Lacuna talaga. Bitter na bitter. Bakit? Akala niya 3 taon sila, 3 termino sila makakapamayagpag ng kanyang mga kapag-anak, ng kanyang kapatid, mga in-laws. Yan ang akala niya. Hindi niya alam, sinusuka siya ng mga Manileño sa isa lamang termino. Ayaw na sa kanya. Inayawan na siya. Ako man yun, ayawan ko to . Diba? Nasubukan ka namin, isang termino lang, wala kang kwenta, dinugyot mo ulit ang Maynila. Tapos gusto mo pang walang babalik? Gusto mo pa hindi bumalik si Yorme? O di nila matutulongges ang mga taga Maynila. Kuya Densable TV. Shoutout Nagkita kayo ni Kuya. Ano pangalan nun? Nakalimutan ko si Kuya, yung Iskonians din yun . Perla Kasipit, Lacuna siblings mata pobre ayon kay late Percy Lapid. Kuya Victor Inocentes, walang rason para pumayag makipag-meeting si Yorme kay PRRD kasi lokal na siya sa next 3 to 9 years. Naghahanap sila Banat Bay ng kakampihan ata. Last 6 si BP Lenny din. Di ba?
Purpose Smart, alam ng Banatero si Yorme pwede maging president kaya dikit sila lahat. Banat bay. Ngayon si Kuya Billy, shoutout kay Kuya Billy Diaz. District 6, Solid Yorme, ano yun, grabe, linis sa tayos ng, ano yun, Panasonic ni Yorme ngayon, napabayaan po. Anong Panasonic? TV, rep, washing machine. Sayang yung sinimulan ni Yorme, kaya siguradong sure win na po si Mayor Isko. Totoo yan. Totoo yan. Bakit? Kita nyo nga po, Okta Research. Kapag po local survey, naniniwala ako Kapag mga local politics, tapos magka-survey, naniniwala ako. Bakit? Lahat po ng mga local survey, wala yata sumablay. Last year, si Hani Lacuna rin, last election, Hani Lacuna nangunguna rin sa Okta Research. Etong si Hani Lacuna. Pero kita nyo, nanalo si Hani Lacuna. So, ibig sabihin, kapag po patungkol yan sa local election, 'di ba? Nagkakatotoo po ang survey. Pero kapag national, diyan medyo iba usapan pag national. 'Di ba? Kasi marami pong factors maraming pwedeng magbago kapag sa national election Ngayon eto, pakinggan natin tong balita na to. Naghain na ng kanyang Certificate of Candidacy para sa eleksyon si Manila Mayor Hani Lacuna Pangan. Kasama niya sa COC filing ang running mate na si incumbent Vice Mayor Yul Servo. Samantala, inaantabayanan din kung magpa-file ng kandidatura si dating Mayor Isko Moreno. Kamakailan sinabi ni Lacuna na nakaramdam siya ng betrayal nang malaman na may planong bumalik si Yorme bilang alkalde ng lungsod matapos sabihin noong 2022 na magre-retiro na siya sa politika matapos ang matalo siya sa presidential elections. Ito naman ang naging mensahe ni Dumagoso ukol sa kanyang reaksyon sa pahayag ni Mayor Lacuna. Peace be with you. Hayaan ko na lang ng taong bayan sa Maynila ang sumagot. Sir, confident kayo na you will be back as your I'll see you soon. Diba? Hindi mo masisisi ang taong bayan Diba? Hindi mo masisisi, Mayor Hani. Taong bayan na nagpapabalik kay Yorme. At ang nagpapalayas din sa'yo, taong bayan. Diba? Tama po yan. Tumaas po talaga ang grades ni Yorme. Yung percentage niya. Punta natin to Dito po sa percentage dito 90% against 9% for District 1. Talong-talo si Hani Lacuna. 90% versus 9% si Hani Lacuna. 90% si Yorme. 89% sa 2nd District. 91% sa 3rd District. 85% sa 4th District. 73% sa 5th District. 91% ulit sa 6th District. Kaya talagang itong si Hani Lacuna, nga to. Taob na taob to sa darating na eleksyon kaya Yorme Isko Moreno. Kung ako kay Hani Lacuna, ay hindi na ako kakandidato, magkokonsehala na lang muna ako. Di ba? Saiga Purinji, Solid Yorme kayong taga-Tondo. Shoutout sa mga taga-Tondo. Tol AC. Mga ropaps natin yan. Baka makasama namin yan na mga kampanya si Tol AC. Kasi baka mga kampanya ko kay Toy baka magkita-kita po tayo sa Maynila. Gusto ko po nga i-cover yung kapag election period na. Sasama po tayong mga kampanya kay Yorme. Nay Emilda Talaugon, hello po, shoutout po. Okay, sige, tignan natin yun Purpose Smart.
Pe-play natin yan dito. Kaya alam nyo po, dito po sa ano na ito sana matauhan tong si Mayor Hani Lacuna, di ba? Sana naman maisip niya na yung tinuturing niyang kapatid, kaya po ito ay babalik ng Maynila dahil dinugyot niya ang Maynila. Dinugyot niya ang Divisoria. Ang daming nagreklamo, dumi na naman ng Divisoria, ang dumi na naman sa Maynila. Diba? Kaya kung babalik si Yorme, wala ka nang magagawa diyan, Mayor Hani, kasi ayaw na sa'yo ng taong bayan eh. Inayawan ka eh. Hindi ka nagustuhan. Kuya Rod Samson, shoutout po Kuya Rod Samson Okay. Baka mamaya siya mag-file. Ang sabi niya po sa ano eh. Teka, ano ba yung ano niya? October 8 po yata magpapile si Yorme, yun ang sabi niya eh. Isko talaga kami, Journey Tagdang. Ate Lini Rakawa, hello po. Monday pa yata kuya, hindi. Ano ba ngayon? Biyernes. 4, 5, 6, 7, 8. Ay, matagal pa. Martes. Alin ang mas mataas na percentage ni Mayor Hani, Erap at Mayor Lim nung lumaban sila kay Yorme? Okay, Solid Disconia ng Tondo, shoutout Boss Mac Richard Era, Christopher Bagon. Wala po akong paki dyan sa kung ano man yung survey kay Erap at Mayor Lim. Si Yorme Isko Moreno ngayon ang nangunguna sa survey. Kuya Ivan, P, shoutout, Isko versus Hani. Head to head lang yan, Mac. Di pa counted si Sam Versosa. Si Sam Versosa, dapat nag-ano na lang to eh. Ano tawag diyan? Nag-ano na lang, representative na lang ulit. Hindi ko nga alam na representative yan eh. Kita nyo, hindi kilala si Sam Versosang representative. Napaka-tahimik. Hindi man lang to nasama sa Young Guns ni Spear Martin Romualdez eh. Ano ba nagawa niyan si Sam Versosa bilang representative? Pag-rest back ni Yorme, balik paligo ang mga palengke at public. Tama po. I-sprayan na naman ng Sonrox ang Divisoria. Okay, salamat po Saiga Purinji. Ayan, thank you po. Ito po, puntahan natin tong na to. Itong isa pa pong video na kung saan po ay nepotism dapat ay dapat tong si Hani Lacuna. Ma-disqualify dapat to. Si Hani Lacuna. Sana mayroong makaisip nito. Sana may